Ay, para ho dun sa ating mga nakikinig at nanonood sa ating programa sa mga oras na to, kumbaga nakakahanga ho at nakakatuwa yung walang patid na sinasabing 24/7 na pagbabayanihan ho ng DSWD sa gitna ho ng kalamidad. Kumbaga tuloy-tuloy ho yung pag-ulan na ating naranasan itong mga nakarang araw at sa katunayan ho para dun sa kaalaman ng ating mga kababayan, umabot na ho sa 800,000 family food packs yung matagumpay na naipaabot sa buong bansa ho natin para sa pamilyang sinalanta nitong habagat o yung patuloy ho na pag-uulan dito sa ating bansa. At kumbaga ramdam ho natin na hindi biro ho yung pagod ng kanilang team nitong DSWD para ho makapagbahagi ng mga family food packs. Pero sa tindi ho ng baha sa ground, ang tanong ho dito, paano nga ba nila napapanatili yung ganitong kabilis na pagresponde para ho dun sa kapakanan ng ating mga kababayan. At para bigyan ho natin ng buong linaw at buong detalye, nasa kabilang linya ho natin si Assistant Secretary at tagapagsalita ho ng DSWD, si ASEC Irene Dumlao. Magandang umaga ho, ASEC. Magandang umaga, Jay. Magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Oo, diretso ho tayo sa pag-usapan natin na ASEC, kumbaga dun ho sa, kumbaga base ho dun sa ulat kung di ako nagkakamali, umabot na ho sa 800,000 family food packs yung hong naipamigay nationwide. At ang tanong ho dito, ASEC, sapat nga ho ba yung kasalukuyang stock pile ho natin o yung o sinasabi ho, nanganganib ba tayong maubusan kung magtutuloy-tuloy ho itong pag-uulan natin, ASEC? Well, Jay, tama ka. Umabot na nga sa mahigit 870,000 family food packs yung naipamahagi ng DSWD as augmentation support to various local government units na naapektuhan ng nagdaang bagyong Luis, Maymay at nitong habagat. Maliban sa mga family food packs, nakapamahagi rin tayo ng mga ready-to-eat food boxes, non-food items, at of course yung financial assistance na kung saan umabot tayo ng mahigit 2.2 million pesos na tulong pinansyal na naipaabot nga sa mga naging biktima ng mga naging epekto nitong weather systems na nagdaan. Kabilang na dyan yung mga namatayan dahil nga po sa landslides. Nakakalungkot ito, Jay. But we have assured the families of those affected na nakahanda tayo na umalalay sa kanila hanggang sa masuportahan sila towards their full recovery. In fact, the total cost of humanitarian assistance provided already by the department ay humigit na po sa 605 million pesos. And nagpapatuloy pa rin po tayo na sumusuporta at umalalay sa mga local government units para matugunan yung pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Now, dun sa katanungan mo, Jay, kung sapat pa ba ang resources ng DSWD? Yes, sapat pa po yung resources sapagkat meron pa rin po tayong mahigit 4.3 million family food packs na nakapreposition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Maliban dyan, meron tayong mahigit 729 million pesos na standby funds nationwide. And we're actually in the process of submitting our request for replenishment ng ating Quick Response Fund para magpatuloy po at masustain yung production ng mga family food packs dito sa ating production hubs, particularly in Pasay and in Mandaue City. So Jay, makikita mo, handa po ang DSWD na tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan in case of any eventualities. And alam niyo po, kami sa DSWD, alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., ay tinitiyak po namin na mabilis, maagap at sapat ang tulong na naipapabot sa mga kababayan natin na apektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Kaya nga, ang laging inuutos ni Secretary Rex Gatchalian sa amin ay dapat araw-araw nagpo-produce pa rin kami ng goods. Araw-araw nababantayan namin yung capacities
ng aming mga warehouses para mabilis kaming makapag-replenish and magiging ready kami for any disasters or calamities. At asset para ho dun sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ba talaga yung kumbaga yung standard na laman nitong bawat food pack? At para sa ilang araw ho ito idinisenyo para sa isang pamilya, Asek? Yes, magandang katanungan yan, Jay. Isang family food pack ng DSWD, ito po yung kulay brown. Ito po ay naglalaman ng 6 kilograms na rice. Tag 3 kilo yan na vacuum packed rice. So makikita mo yung laman ng box, 2 vacuum packed rice. So 6 kilos in total. And then merong 10 assorted tin cans. Meron niyang corned beef, meron niyang tuna flakes in oil, at meron ding sardinas. And meron niyang 5 sachets ng instant coffee and 5 sachets ng choco drink. Now, a family food pack is good for a family of 5 and could last for 2 to 3 days. Now, yun namang ready-to-eat food box natin, ang nilalaman yan, champurado, arroz caldo, meron din niyang tuna paella in can, meron chicken pastil, meron din po iyang complementary food for infants at meron niyang energy biscuits. Yung namang ready-to-eat food box na kulay puti, yan po ay good for a family of 5 for a day's meal. So meron siyang breakfast, lunch, and dinner. No? So a day, meals po yan sa isang araw. And meron din po kaming mga non-food items. Meron kaming kitchen kits. Kasi Jay, kailangan mo yan kapag nagsiset up na ng community kitchen sa evacuation center. And madalas wala tayong gamit pangluto. So nagpo-provide kami yan. Also, meron din kaming hygiene kits. Ang laman naman yan, shampoo, toothpaste, toothbrush, yung pang-essential care nung ating pong mga internally displaced persons. Meron din kaming family kits, may t-shirt yan, may sando, may tsinelas, may towel. So all of that are part of our non-food items. And ito po ang ipinapamahagi ng DSWD upon the request of local government units. At Asek, medyo kambyo lang muna ho tayo. Kumbaga, pag-usapan naman ho natin itong sinasabing uplift program na binuo ho sa ilalim ng Executive Order 110 dahil ho dun sa sinasabing na National Energy Emergency. At saan na ho ba tayo pagdating ho dun sa target na 7.5 million poor at near poor household ho, na dapat makakuha ho ng aumento o yung simula. Kumbaga, simula ho nitong July 21, kung di ako nagkakamali, Asek? Well, yes. And Jay, as of August 14, that's yesterday, nasa mahigit o close to 5.3 million households na po ang nakatanggap ng kanilang 2,000 pesos uplift assistance for the month of July. Dun sa Group 1 na binubuo ng mga 4-piece beneficiaries at walang gutom program beneficiaries, nakapag-paabot na po tayo ng one-time uplift assistance sa mahigit 3.14 million households. Doon naman sa Group 2 na binubuo ng 2.5 million poor and near poor households, yung una po nilang uplift assistance ay naipaabot na sa mahigit 1.35 million households. At doon naman po sa pangatlong grupo, ito yung employed, na meron pong less than 20,000 monthly salary credit, meron pong hulog o contribution at least once noong 2025 or 2026, at meron pong SSS disbursement account na sa mahigit 800,000 households na po ang napaabutan natin. So in total, close to 5.3 million households na po ang ating pong naapaabutan ng tulong. And nagpapatuloy pa rin po yung ating pong distribution ng uplift assistance. Kasi Jay, for groups 2 and 3, yung namang pong kanilang pangalawang uplift assistance, yung para sa buwan ng Agosto, ang atin na pong isinasaayos. At Asek, nabanggit nyo rin ho yung, kumbaga, marami ho tayong active SS member, yung nagtatanong kung bakit hindi ho sila kasali dun sa payroll. Kumbaga, malinaw ho na yung requirements ay dapat may monthly salary ka
na 20,000 pababa. At kasama ho sa 2024 CBMS ho natin, paano ba maibe-verify ng isang simpleng manggagawa ho kung qualified talaga sila? At saan sila pwedeng mag-appeal kung sa tingin ho nila ay nagkaroon ho ng pagkakamali o yung error? Well, ganito Jay, tama yung nabanggit mo. Galing pa rin ang datos mula sa 2024 CBMS data ng PSA. At ito ay ibinahagi sa SSS para matukoy natin sino-sino po ba yung yung employed, yung currently employed, meron nga pong less than 20,000 pesos na monthly salary credit. Merong contribution at least once noong 2025 or 2026 at merong SSS disbursement account. So makikita nyo po, meron tayong eligibility criteria na sinusunod. So kung sino po yung lumabas doon sa talaan na ibinahagi po ng SSS, sila po yung makakatanggap ng abiso o notification na may credit na po sa kanilang SSS disbursement accounts yung kanila pong uplift assistance. So again, this program is targeted. Ibig sabihin, tukoy po natin kung sino yung makakatanggap. Now, in case po na sa tingin nyo kayo ay pasok doon sa criteria na nabanggit ko, maaari po kayo makipag-ugnayan sa SSS para ma-verify po nyo kung talaga po kayo ay employed, kayo po ay less than 20,000 ang monthly salary credit, meron pong SSS disbursement account as of April 2026 and meron nga pong naging contribution at least once noong 2025 or 2026. At Asek, base ho dun sa natanggap naming impormasyon, itong unang week ho nitong August, iniulat nyo ho na higit sa 978 low-income SS member ho, yung Group 3, yung nakatanggap ng kanilang initial 2,000 cash, kung di ako nagkakamali. Pero kumusta naman ho yung distribution para ho dun sa sinasabing Group 2 o yung near poor families ho na nasa CBMS ho database ng PSA? At ang tanong ho dito ng ating mga kababayan, kailan ho matatapos yung manual at digital payouts para ho sa kanila? Hasek. Jay, for the Group 2, gaya ng nabanggit ko kanina, mahigit 1.35 million households na po nakabilang sa Group 2 yung nakatanggap ng kanila pong first uplift assistance. In some areas po kasi ongoing pa rin yung distribution. In some areas hindi nag-appear o hindi po nagtungo sa mga designated payout sites yung pong mga kabilang dun sa listahan. Kaya vini-verify if they're still alive, if they're still in the area. Kasi bahagi yan nga noong proseso na isinasagawa. Now, that's for the manual payout. Kasi po, yung Group 2, kung matatandaan, yung kanilang unang uplift assistance ay will be done or will be distributed manually. But pagdating nila doon sa payout sites, sila po ay i-register sa mga bangko o sa mga digital wallets, kagaya ng GCash, na pipiliin po nila. Because the succeeding distribution, yung para sa Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre at Disyembre, matatanggap na po nila ito sa pamamagitan ng platform na pinili nila. Because, again, the first uplift assistance for Group 2 will be done manually, but the succeeding payouts will be done using digital wallets. At Asek, panghuli na lang ho, ano ho yung magiging mensahe natin o paalala doon ho sa mga kababayan natin na nakikinig ho at na nanonood sa atin sa mga oras na ito. Lalo na ho doon sa mga pamilyang hanggang ngayon ho, hindi ho natin may tatanggi, lubog pa rin sa baha o yung sinasabing nag-aabang ho ng tulong mula ho sa DSWD. Asek. Well, Jay, kami po patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. We continuously assure them that we have sufficient resources para matulungan sila to address the concerns of their constituents, especially those affected by the extreme weather events that we have experienced. Now, para po sa maayos and well-coordinated na distribution ng mga food packs and non-food items, makipag-ugnayan po kayo sa inyo pong mga lokal na pamahalaan.
Mahalaga po na maitala kayo doon sa listahan ng mga affected families para po, again, maging maayos yung distribution natin. Pangalawa naman po, laging paalala ng DSWD na tamang tulong sa tamang impormasyon para po malaman ang iba't ibang mga programa at serbisyo ng DSWD and how to access this. Kayo po ay bumisita sa aming pong official Facebook page, that's at DSWD Serves. May blue check po iyan. Doon niyo po makikita ang mga updates at mga karagdagang impormasyon sa mga tulong na ipinapaabot po ng aming ahensya. Muli, tamang tulong sa tamang impormasyon. Jay, yun lamang po. Maraming salamat. Magandang umaga. Ayan, at maraming salamat ASEC Irene Dumlao, ang Assistant Secretary ho at tagapagsalta ng DSWD. Maraming salamat ASEC at mabuhay ho kayo. Ayan, at ating napakinggan si Assistant Secretary and spokesperson ho ng Department of Social Welfare and Development o yung DSWD, si Ma'am Irene Dumlao. Alam nyo, tama ho yung naging paliwanag ni ASEC Dumlao. Para ho nalalaman ng ating mga kababayan yung kasalukuyang programa na ipinatutupad at malaman ng ating mga kababayan kung paano nga ba sila makakasali o mabibigyan ng kanilang ipinamimigay. Tulad ho ng sinasabi kanina ni ASEC na lalo ngayon ho yung ating mga kababayan na nakakaranas pa rin ng baha at lubog pa rin yung kanilang barangay at ilang bayan ho. Maganda ho yung naging paliwanag nitong ni ASEC. Kasi unang-una, nakita ho natin na aktibo yung ating DSWD dun ho sa pamimigay ng serbisyo dun ho sa ating mga kababayan at nakita natin yung kanilang dedikasyon at pagmamahal sa kanilang trabaho at yung hong sanib puwersang pagtutulungan. Eka nga at talagang maganda ho yung naging paliwanag.